Hello guys! Kain tayo. Ito ang lunch ko, biskwit. Bumili ako ng 2 biskwit. No, tingnan nyo yung itsura ko. Mukhang katulong. So, dito tayo sa ano. Michichika ako sa inyo. Ano ba? Mga aso ko eh. Shout out sa AMS. No, live tayo ngayon. Meron akong pinost na picture. Sinadya akong i-post yan. Actually, alam yan ng mga kaibigan ko. Sabi ko, gusto kong mag-post. Sabi ko, pwede na ba to i-post? Alam yan ng mga content creator yung post ko na yan. Bago ko yan pinost, pinaalam ko yan. So, ano ba yung dahilan ko? Bakit ko pinost yan? Sanrio, grabe naman. Ang ganda tignan, pero parang hindi bagay sa'yo as CFD. May nag-comment pa. Magbago ka na, Sanrio. Ba, mga Katoliko? Meron pang isa nagsabi, nagpagawa daw ako sa doktor. Paano niya nalaman? Close kami. Okay. Bakit ako nag-post ng picture na gano'n? Ang sexy ko naman. Aminado kayo, sexy ako doon. Pinost ko yan sa inyo para sabihin na ang mga taong nakapaligid sa inyo ay hindi perpekto. Diba? Parang sa akin bilang si Sanrio, kapag tinitignan nyo ako, magaling, matalino, daming alam na Bible verses, magaling na Catholic faith defender, vlogger, content creator, Catholic debater, iniidolo ko. Usually, sa mga Katoliko, ang pinapakita kasi sa inyo puro magaganda, puro mga mabubuti. 'Di ba? Yung tipong hindi mo paghihinala ang masama. Yung hindi mo paghihinalaan na hindi gumagawa ng mali. Kaya ang nangyayari, kapag merong isang taong nakitaan ng pagkakamali, yung iniidolo nila, anong nangyayari? Nadidismaya kayo. Nadidisappoint. Bakit? Kasi nagkakaroon kayo ng too much expectation sa taong yon na ang pagkakaalam nyo mabait, perpekto, dalisay, banayad. Hindi kasi ko ganon. Ang tunay na tao, sinasabi yung kahinaan niya at yung kalakasan niya. Hindi naman kasi, lagi ko nga sinasabi sa inyo, hindi ako pabanal. So bilang isang CFD, bakit ko yan pinopost? Para maging open-minded kayo. Na, hindi lahat ng CFD perpekto. Hindi lahat ng Katoliko na ine-expect nating magaling, aasahan ninyo na makikitaan ninyo ng perfections. Hindi. Ako kasi, kahit na tinitignan nyo ako bilang isang CFD, at kahit na tinitignan nyo ako bilang isa sa mga pina-follow ninyo pagdating sa mga debates, pinakikita ko sa inyo na marami akong dispalinghado. 'Di ba? Kasi yan yung nakakatakot sa panahon natin ngayon eh. Sa dami ng mabuting ginawa mo, isang beses kang magkamali, tatalikuran ka na. Hindi na makikita yung lahat ng naging effort mo. Hindi na makikita lahat ng kabutihang pinakita mo sa isang damukal na yon, sa isang maling pagkakamali. Ako iba. Pinakikita ko na sa inyo, nagkakamali ako. Para ngayon pa lang, alam ko kung sino na yung lalayas. Kasi masakit yung mas masakit yung todo effort ka. Mas masakit yung todo gawa ka ng isang bagay na mabuti. Tas isang konting pagkakamali mo, gigising ka, wala na lahat sa'yo. Yung mga taong pinagkatiwalaan mo, tatalikuran ka. Ako, hindi ako ganon. Ang ginagawa ko bilang isang Katoliko, ngayon pa lang, pinakikita ko na sa inyo kasiraan ko. Para alam ko na kung sino yung lalayas. Alam ko na kung sino yung aalis. Kasi ako, nag-CFD ako hindi for fame, hindi for popularity, hindi para sa sabihan ng galing-galing ko, hindi.
Naging katoliko ako, naging defender ako, naging debater ako para rin malaman kung sino yung tanggap ako. Hindi ako pwedeng magpanggap na malinis, na banal, na dalisay, virgin, hindi ako ganon. Kaya ako kasi practical thinker ako practical ako mag-isip. Ngayon pa lang sinasabi ko na kung saan kayo madidisappoint, saan kayo mata-turn off. San yung bagay na ayaw nyo sa akin? Pinakikita ko na sa inyo. At least, habang maaga, binibigyan ko na kayo ng warning na umalis na kayo sa akin. Kasi ayokong maging slave. Alam nyo yon? Ayokong maging alipin sa kagustuhan ng ibang tao kahit ayaw mo. Ayokong gawin yung isang bagay na ayaw kong gawin dahil sa gusto ng mas marami. Kaya ako, ngayon pa lang, pinakikita ko na sa inyo, eto yung ayaw nyong makita ayan ako, anong gagawin natin? Paano ako mag-a-adjust ayan ako. Pag ang tao nagsasabi ng totoo, hindi nyo matanggap. Kapag sinabi ng tao na ganito ako, at inilalantad yung kahinaan, yung kapintasan nila, kapag ang isang tao nagpapakatotoo sa harap ninyo, kahit na alam niya sa sarili niyang nakakahiya yun at magkakaroon ng negatibong epekto, hindi niyo matanggap. Pero kapag ang isang tao nagpanggap, itinago ang mga lihim na baho at nalaman ninyo, sasabihin ninyo, sinungaling to. Plastic to. Saan lulugar ang tao? Ang tao magsabi ng katotohanan patungkol sa sarili nila, hindi niyo matanggap. Ang tao itago yung ikasisira niya, pag nalaman ninyo, sasabihin ninyo, plastic, mapagpanggap, banal na aso ka. Saan lulugar ang mga tao? 'Di ba? Ako kasi, ngayon pa lang binabasag ko na yung sarili kong multo. Kasi ayokong gamitin sa akin yan na si Sanrio, si FD, pinanonood ng mga tao, tas ganito ang ugali. Si Sanrio, si FD, maraming mga followers yan. Pinanonood yan kapag dumedebate, tignan nyo yung itsura. Ngayon pa lang, ako na mismo magbubulgar. Ayan ako. Yung mga may ayaw sa akin, di wag kayong manood. Diba? Kasi, mas masarap makipag-usap, mas masarap gumalaw o kumilos sa isang lugar na alam mong tanggap ka. Na alam mong naiintindihan ka, na alam mo na kahit ilang beses kang magkamali, uunawain ka. Kesa dun sa tao na pilit pinagtatakpan ang sariling kabulukan dahil natatakot siya na makakuha ng negatibong reaksyon sa mga taong makakaalam. Kaya nagkakaroon ng suicide. Kaya nagkakaroon ng anxiety, ng depression. Bakit? Sa pagpapanggap. Ano naman sa inyo kung may boobs ako? 'Di ba? Ano naman sa inyo kung gano'n ang itsura ko? Bakit may utang ba ako sa inyo? Yung itsura ko, yung pagkakaroon ko ng boobs, wala naman kayong kinalaman dyan. Inutang ko ba sa inyo yung pagkakaroon ko ng boobs? Yung mga damit ko ba na nakikita ninyo, inutang ko ba sa inyo yan para makabili ako? Huwag niyong problemahin ang kasalanan ng ibang tao. Problemahin niyo yung kasalanan ninyo kung paano niyo yan maitatama. Ang problema kasi sa mga Katoliko, ang hilig-hilig ninyong silipin ng kasalanan ng ibang tao, hindi niyo man lang tinitignan yung mga kasalanan niyo sa Diyos. 'Di ba? Ang hilig-hilig niyong manita na ikaw ganito ka, ikaw ganyan ka, kasalanan sa Diyos yan. Ay, matuwid ka. Kasi wala akong nabasa sa Bible na binibigyan ng karapatan ang isang hindi matuwid na magtuwid ng isang taong hindi rin matuwid. Sino ang may karapatang magtama ng isang mali kung ikaw mismo sa katawan mo, mali ka din? Pwede ka bang magsabi na wag kang magnakaw kung magnanakaw ka? Pwede ka bang magsabi na wag kang magsinungaling kung sinungaling ka? Di ba hindi pwede? So anong karapatan ng ibang Katoliko dito na sabihin sa akin kung ano ang tama at kung ano yung mali, kung kayo mismo sa posisyon ng mga sarili ninyo ay hindi din kayo matuwid. Bago ninyo sabihin sa akin kung ano ang tama at kung ano yung mali, bakit hindi nyo unang itama yung mga pagkakamaling nagagawa nyo sa Diyos? Hindi ka pwedeng magsabi ng tama o mali sa ibang tao kung ikaw mismo sa sarili mo may tama o mali. Pwede kang magbigay ng pagpapayo pero hindi ka pwedeng mag-utos.
kung ano ang gustong gawin ng isang tao. Ang pagiging defender at debater ng isang Katoliko sa loob ng simbahan, yan ay ating obligasyon. Pero labas ang simbahan dito kung paano mamumuhay ang isang tao at kung paano niya isa-celebrate ang buhay niya sa kagustuhan niya. May sarili-sarili tayong buhay. May kanya-kanya tayong kagustuhan. Kahit nasabihan mo yung isang tao na wag siyang papatay, kung gusto niyang pumatay, wala ka ng pakialam doon. Ang mahalaga, sinabi mo sa kanyang wag siyang papatay. Kahit nasabihin mo sa isang lalaki na wag mambababae, kung gusto niya mambabae, wala ka ng pakialam doon. Pero ang mahalaga, nagpayo ka na wag ka mambababae. Pero yung mag-utos ka, kung paano gagawin, kung paano isasagawa ng isang tao, yung gusto niyang maging buhay, wala kang pakialam doon. Labas kayo doon. Yun ang problema sa Pilipino. Yun ang problema dito sa Pilipinas. Na dapat kapag ikaw ay nasa simbahan, laging positibo. Pag nasa simbahan ka, laging perpekto. Pag nasa simbahan ka, lahat ng nakikita sa'yo, kabanalan. Meaning to say, dahil nasa simbahan ka, dapat banal ka. Wrong. Mga pari nga, oh. Di ba? Mga pare, nagkakaroon ng eskandalo sa Kristan, sa Madre. Oh. Katulad nung huling pare, 'di ba? Natanggal sa pagkapare. Bakit? Nang bababae. Pari na 'yon. Ano pa tayo? Walang sino man sa atin ang may karapatang mangdikta kung paano i-celebrate ng buhay. Kung paano i-celebrate ng tao yung buhay na gusto niya. Wala kayong pakialam doon. 'Di ba? Maging open-minded kayo. Pinopost ko 'yan para maging open-minded kayo. Ang obligasyon natin bilang mga Katoliko magturo, dumepensa, at magbigay ng babala. Pero nasa sa tao na 'yan kung tatanggapin o hindi. Wala kang karapatang utusan kung paano niya isasabuhay yung buhay na gusto niya. Hindi kayo Diyos. Hindi kayo pwedeng magdikta na dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Anong pakialam nyo? Kayo ba nagpapakain sa mga tao? Maging open-minded tayo. 2025 na next year, sarado pa rin yung mga utak nyo. Bakit ako ganyan mag-post? Para maging aware ang mga katulad kong transgender na kami ay may karapatan na makinig at matuto sa aral ng simbahan. Sino ang makaka-relate sa mga post ko? Mga transgender. So pag nakarelate yung mga transgender, anong gagawin ng mga transgender? Panonoorin ako ngayon. Pag pinanood ako, anong mangyayari? Makikinig. Baka may ma-realize. Di ba? Baka may ma-realize. Hindi mo pwede kahit kailan sabihin na pride ang pagsasabi ng totoo. Di ba? Hindi mo pwedeng kahit kailan sabihin na ang paglalantad ng katotohanan ay pagmamataas. Iba ang pagmamataas sa pagsasabi ng totoo. May mga taong nagpapakumbaba pero plastic naman, huwag kayong sinungaling. Bakit? Paano nyo nalalaman ang isang tao may humility? Dahil lang sa narinig nyong nagsorry? Talaga? Sigurado kayo dyan? Lahat ba na nagsasorry sa harapan ninyo, ibig sabihin may humility? Are you sure? Walang sino man ang nakakaalam sa nararamdaman ng isang tao. Ang isang tao, pag nagpapakumbaba, hindi mo alam kung sincere o hindi. Lahat ba ng mga sugar-coated na salita? Kasi kapag ikaw nagpakumbaba, kailangan mong gumamit ng sugar coating dyan eh. Lahat ba ng sugar coating words, totoo? How can you say that that person may pride? Mataas ang pride. How can you say that person may humility? Paano ka nakakabasa ng nararamdaman ng tao? Are you God? Diyos ka ba? Na x-ray, na meron kang x-ray vision?
para malaman mo kung ano yung nararamdaman ng tao habang nagsasalita. Paano mo nalalaman na ang taong to ma-pride? Are you God? So, ibig sabihin, ang mga tao ngayon, magsasubmit sa inyo ng papel para tanungin ka kung ma-pride ba ako o hindi. So, meaning to say, ang nararamdaman ng isang tao, nagpapakita ng pride. What about San Nicolas? Nanampal ng heretiko, ma-pride? Tayo ay nasa 2025 era na. Marami ng transgender ngayon at kinakailangan kong tumindig sa panahon ngayon sa mga transgender na gaya ko na ipasok sa simbahan. Ang dami ng millennials na naliligaw. Hindi sila maka-adapt at makarelate sa pananalita ng mga masyadong formal na tao. Kung kinakailangan kong makipagsabayan sa bagong generations ngayon para lang mahikayat sila sa loob ng simbahan, why not? I am willing to sacrifice my own image. Willing ako na ibenta at itaya ang karangalan ko at sasabihin ng ibang tao kung ang kapalit nun maaakay ko yung mga katulad kong makasalanan. Naging CFD ako, hindi para ipakita sa inyo na ako diretso langit. Naging CFD ako hindi para pakita sa inyo na sobrang bait ko, sobrang banal ko at dapat nyo akong tularan. Naging CFD ako para ipakita sa inyo na sa kabila ng marami kong kapintasan at kahinaan, pwede kong ipaglaban ng simbahan. Walang sino man sa atin ang may karapatan na sabihan natin ang bawat isa sa atin na ikaw ma-pride ka. Dahil lang ba sa hindi pumabor sa'yo, ma-pride na? How did you know? Yung pagtingin mo ba sa pagsasabi mo sa kapwa mo na mataas ang pride, ganun din ba ang pagtingin ng Diyos sa kanya? Yung panghuhusga nyo ba sa nakikita ng mata, yan ba ang pamantayan ng Diyos sa panghuhusga? So, ibig sabihin, kapag hindi pumapabor sa inyo, hindi rin pabor ang Diyos sa kanila kasi hindi kayo pabor. Ganun ba ang Diyos? Kaya nga sabi ni Pope Francis, who am I to judge? And who are you to judge? Sino ka para sabihan mo ang isang tao ang pride mo? Bakit? Humble ka? Sino ka para sabihan mo yung tao na hindi ka mapupunta ng langit? Bakit? Saint ka? Sino ka para sabihan mo yung isang tao ang sama ng ugali mo? Bakit? Yung pamantayan ba na sinusukat mo yung pagkakamali ng tao, pamantayan ng Diyos yan? Diyos ka ba? Hindi ba? We have to be open-minded. Habang tumatagal ang panahon, ang mga kabataan ngayon paliberal na ng paliberal. Kinakailangan nating magbukas ng utak. Nandoon tayo na maraming pamantayan ang simbahan, pero wala na tayong magagawa. Nagbabago ang panahon. Makukuha nyo ba yung mga transgender dyan sa kalye? Sige nga, try nyo nga. Mag-preach kayo dyan sa kanto. Sige, yung mga straight na lalaki dito, na feeling banal. Sige nga, paano nyo kukonbinsihin yung mga transgender? Anong sasabihin niyo? Mali yan, may suso ka. Mali yung damit mo, malaswa ka. Sa tingin nyo, maaakay nyo yon? Hindi ba dapat ang goal natin kumuha ng mga naliligaw na kaluluwa? Sa tingin nyo, makukuha nyo yung mga ligaw na kaluluwa kung uuriin ninyo? Sa mga lalaki dito na mga Katoliko, sa mga makakabasa na mga pinagsasasabi nyo sa akin, at may mga transgender na naguguluhan na gusto nang magbago, at mabasa yung mga pinagsasasabi ninyo, sa tingin ninyo, makakaakay kayo? Paano nyo maaakay ang mga transgender, ang mga bakla, ang mga tomboy kung ganyan ang mentality ninyo? Tandaan ninyo, hindi lang lalaki at babae yan nandito, may bakla tomboy din. Huwag nyong i-priority yung mga sexual orientation ninyo. May bakla tomboy rin na dapat nating i-priority. Straight na lalaki at straight na babae lang ba nagkakasala dito? Para ang pamantayan ng damit, panlalaki at pambabae lang? 2025 na, wala bang lalaking may suso? Wala bang tomboy na nagpatanggal ng dede? Hindi na natin sila ipa-priority dahil lang sa sinasabi ninyo na ang lalang ng Diyos, lalaki at babae, disqualified na ang bakla at ang tomboy? So hahayaan natin silang maligaw?
Ako bilang isang LGBTQ, gagamitin ko yung gender preferences ko para sa kanila. Para sabihin sa kanila na wag silang mahiya kung ano man ang meron sa katawan ninyo dahil hindi niyo yan kasalanan. Kasalanan ba nila kung may suso sila nung panahong wala pang Diyos? Kasalanan ba ng isang bakla na nagpalagay sila ng dede nung panahong hindi nila kilala ang Diyos? Eh nakilala nila Diyos, may dede na. Hindi natin i-considerate yun? Hindi natin sila bibigyan ng ng compassion? Ang titignan nyo lang yung boobs. Eh paano yung pagkakagawa ng boobs? Nagpa-boobs sila panahong hindi nila kilala Diyos. May nabasa pa ako dyan, tanggalin mo yung suso mo. Bakit ganun kadali? May pera ka? Ang hirap ng buhay ngayon. At wala kayong karapatan na panghimasukan ang personal na pamumuhay ng bawat tao. Nandudun tayo sa simbahan. Nandudun tayo sa kung anong aral ang dapat nating i-adapt. Pero ang pamumuhay ng bawat tao, wala kayong pakialam doon, hindi kayo nagpapakain sa mga yan. Aralin kung anong doktrina ng simbahan, makinig kung paano dedepensa sa simbahan, yes of course, magbigay ng advice kung alam nating medyo papalpak to. Pero yung utusan mo kung paano niya isasabuhay yung buhay na meron siya, wala kayong pakialam doon, labas kayo doon. Kung may nakita kayong isang babae, may kabit o tatlo ang asawa, mag-advise ka. O kasalanan sa Diyos yan. Kung ayaw niyang magbago, lumabas ka na doon. Wala ka nang pakialam doon. Wag mong pilitin o wag mong utusan kung anong buhay ang gusto niya. God gave us our own lives. Binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang buhay kung paano mo isa-celebrate yan. Eh kung yun ang buhay na gusto niyang gawin, edi hayaan mo siya. Ang mahalaga, hindi ka nagkulang. Pero yung uutusan mo at pipilitin mong gawin niya kasi yun ang gusto mo, mali yun. Paano kayo makakaakay kung ipipilit nyo yung gusto niya, ayaw niya nga? Diba? Maging open-minded tayo, 2025 na, oy. Maging open-minded tayo. Hindi na uso sa panahon ngayon. Yung mga pabebe, hindi na uso sa panahon ngayon na, dapat ganito ka ha, dapat ganyan ka. Iba na ang mukha ng kabataan ngayon. Kung hindi mo sila sasabayan, hindi mo sila makukuha. Paano mo isisiksik sa mga modernong kabataan ngayon ang salita ng Diyos? Kung sa sobrang moderno sa panahon ngayon, natatalo na ang Word of God ng mga sexual pleasures. Sige nga. Paano mo sila sisitasan? Eh kung hindi naman sila naniniwala dyan at hindi naman sila interesado. Sa panahon ngayon, hindi na tinitignan ng mga modernong kabataan ngayon kung ano ang itsura mo, kung ano ang suot mo. Ang tinitignan ngayon ng mga kabataang moderno ngayon, yung ideya kung paano mo yan sasabihin sa kanila. Banal na banal? Bakit ako nagpo-post ng ganyan? Para ipakita sa inyo na hindi lahat ng Katoliko perpekto. Para masanay ang mga mata ninyo. At tanggapin na kapag nagkamali man yung hinahangaan ninyo, okay lang kasi tao yan. Yan ang hirap sa ibang mga taong simbahan. Mga feeling matutuwid, mga chismosa. Pero pag malaman-laman mo naman yung background, mas bulok pa dun sa nilalait nila. Wala tayo sa posisyon para manguri ng tao. Kung ano man ang estado ng buhay ng isang tao sa Diyos yan mga mananagot, wala tayong pakialam doon. Nandito tayo para ituro ang katuruan ng simbahan, yung mga doktrina at yung mga boundaries. Nasa sa kanila, kung gusto nilang lumagpas sa boundaries, hayaan nyo sila. Sila naman ang mananagot. Wag nyo nang panghimasukan yon. Basta't magpatuloy tayo. Yan ang hirap eh. Tayo-tayong mga Katoliko dito, nag-uurian, pabanalan ba labanan ngayon? Ha? Palinisan ba tayo dito? Bakit? Gano'n kayo nakakasiguro na yung mga iniidolo nyo din, matutuwid? Sigurado ba kayo na malilinis ang budhi ng mga iniidolo ninyo? Gano'n rin kayo nakakasiguro na yung mga pinaniniwalaan din ninyong tao, malilinis? Na walang tinatagong baho yan? Matuto tayong unawain yung mga bagay-bagay na alam natin kahit hindi tayo komportable, pero iba na kasi panahon ngayon. Matuto tayong tignan yung mga bagay na alam nating masakit sa mata pero kailangan nating tanggapin kasi hindi na natin panahon ngayon.
Yung panahon ngayon, kahit hindi nyo panahon, kung para sa inyo masakit sa mata, yung panahon ngayon, hindi na yon sa kanila big deal. Iba na ang panahon ngayon. Hindi ba kayo naaalarma sa pagtaas ng bilang ng mga LGBTQ na may same-sex relationship? Bakit tumataas yung bilang ng same-sex relationship? Kasi ang iniisip nyo lang, mga lalaki at babae lang. Meron bang nag-a-advocate sa loob ng simbahan sa mga bakla tomboy? Bukod sa akin. Sige nga. Sinong CFD bukod sa akin ang tumitindig bilang isang bakla para kalampagin ng LGBTQ para sabihan sila eto yung dapat nyong gawin? Meron ba? Wala. Anong nangyayari? Tumataas ang bilang ng bakla tomboy na nag-aasawa ng kapwa kasarian. Kasi bakit? Kasi sa loob ng simbahan, pag tunay na babae, pag tunay na lalaki, walang ginawa kundi laitin ang bakla at tomboy. Banal na banal sa sarili. Pero pag kinalkal mo yung background, ang daming kabit. React na react sa simpleng damit ng isang bakla. Pero hindi kayo nagre-react sa kulang na lang labas kaluluwa ng isang babaeng nagsisimba. Enjoy na enjoy pa kayo. Bakit? Kasi lalaki ako. Diba? Okay lang ang isang lalaki na papasok sa simbahan, nakasandong puti, kitang-kita yung biceps, bakat na bakat yung ganda ng katawan. Okay lang, lalaki. Pero pagdating sa bakla, magsuot sila sa pamamaraang gusto nila, lahat ng sisi, lahat ng sumpa sa kanila. Kasi bakla. Tignan nyo ngayon na nangyayari sa bakla, dumadami. Tumataas ang pakikipag-live-in ng lalaki sa bakla. Bakit? Kasi priority nyo lang mga lalaki at babae. Kaya pag may nakita kayong bakla, katulad ni San Rio, may ganyang post, ignorante ang mga mata nyo. Bakit? Karumal-dumal, bakla eh. Pero ang isang speaker, kahit may kabet, okay lang. Lalaki kasi. Ang isang speaker na magaling, nagtatapik, nagpipreach, idol nyo, hindi naman kasal, okay lang. Lalaki't babae kasi. Pero ang isang bakla na dumedepensa sa simbahan, na namumuhay ng mag-isa, namumuhay ng celibate life, mali, bakla eh. Ganon, katoksik ang utak ng mga Pilipino. Okay lang. Mag-preach ang lalaki. Kahit na alam nyo na may ka-live-in, okay lang yan. Lalaki kasi. Pero makakita kayo ng bakla na namumuhay ng mag-isa at magsuot sa kung gusto nilang suotin na wala namang inaagrabyado, yang mga mata nyo umaaray. Bakit? Ignorante kasi kayo sa bakla. Kaya ano nangyayari? Because of that ignorance, tumataas ang kaso ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Bakit? Hindi nyo kasi tinatanggap. Hindi ba dapat ganun tayo? Ano ba yung dapat nilalabanan dito? Yung paglaganap ng kasalanan, di ba? So, paano nyo marireach out yung mga, yung same-sex, relationship? Sige nga. Anong sasabihin ninyo? Yakadiri, lalaki sa lalaki. Yakadiri, talong sa talong. Ganon? Paano nyo ipapasok sa simbahan niya kung hindi nyo pakikisamahan? Tomboy sa babae. Paano nyo ipapasok ang gospel dyan? Anong sasabihin ninyo? Sodoma at Gomora, kasalanan sa Diyos, sa impyerno kayo, makukuha nyo loob ng mga yon? Paano sila makikinig? Sa mga tao na hindi pa humahakbang ang isang bakla, hindi pa humahakbang isang tomboy, sinisitasan nyo na. Pinangungunahan nyo na. Dapat tayo, i-priority rin natin yung mga LGBTQ, kaya ganyan ang itsura ko. Para malaman ng mga katulad ko na meron silang karapatang magbago, na meron silang karapatang mag-aral at matuto kung ano ang doktrina ng simbahang Katolika dahil walang ganyang Katoliko, ako lang. Meron bang Katoliko naglaladlad ng dibdib?
May Katoliko bang nagladadlad dito na transgender ako? Wala, ako lang. Bakit? Kasi nag-e-exist ang transgender and I want them to know na may Catholic transgender at ako yon. I want them to know na kahit transgender sila, they can change their lives if they have faith. If they learn, if they know the doctrines of the church, they will change. Kahit na transgender sila at ako ang kinatawan nun. Malamang kung ano nakikita nyo sa akin dahil straight na babae ka, straight na lalaki ka, para sa inyo, kakaiba. Hindi naman kayo trans eh. Pero yung mga transgender na gaya ko at makakakita ng mga post ko na ganyan, maa-amaze yan. Wow, pwede din pala kaming mag-aral ng doktrina ng simbahan kasi si Sanrio, ganun no? It is not the, hindi ko yan pinupost para mag-flirt. My God, mag-flirt ako, social media, pwede naman akong mangapit bahay. Hindi ako ganun ka-desperate maghanap ng jowa sa social media. Pero pinapakita ko yan, hindi para sabihin sa inyong ganda ko, sexy ko, hindi. Inaabot ko yung LGBTQ. Hindi ko obligasyong i-please ang mga tao. Nag-CFD ako to defend the church, not only for the church, para i-remind din sa mga katulad kong bakla kung ano yung dapat nilang maintindihan sa simbahan. Sa tingin nyo, makukuha ko yung mga kaibigan kong bakla kung ang itsura ko lalaki? Sa tingin nyo, makakapag-convince ako ng trans kung hindi ko ipapakita sa kanilang trans ako? How can I convince them kung hindi nila nakikita yung pagpapakatotoo ko? Maging totoo ang isang tao, huhusgahan. Magpanggap at wag sabihin ng totoo ng isang tao, huhusgahan nyo. Saan ako lulugar? Nagsabi ako sa inyo na isa akong bakla, sasabihin walang baklang CFD. Ayaw maniwala na trans ako nung pinakita ko yung katibayan na isa akong transgender, galit na galit, walang ginawa ang Diyos na transgender. Oh. Hindi ba? Walang masama sa pagsasabi ng totoo. Bakit? Dahil isa yan sa form of confession. Tinuro sa amin yan ng pare. At yan ang sinabi sa akin nung nagkumpisal ako. Ang pagsasabi ng totoo sa mga tao ay isang paraan ng pagkukumpisal. Ang sabihin mong mahina ka, ang ipakita mo yung mga kapintasan mo, form of confession yan. Ayun eh. Hindi naman natin mababago kung ano man yung nangyari. Nangyari na eh, mababago pa ba? Hindi natin pwedeng pilitin ng isang bagay na sa isang ganun lang, makukuha mo na agad yung gusto mo na mangyari sa kanya. Diba? Ganun ang mga taong simbahan dito sa Pilipinas eh. Nag-i-imagine ka o nagko-compose ka sa isip mo na gusto ko maging ganito si Sanrio. Sa isang ganun lang, dapat maging ganun agad kasi gusto mo. Pero hindi nyo naisip kung ano yung gusto niya. Ang iniisip nyo lang, gusto ko maging ganito siya. Gusto ko maging ganun ka. Gusto mo. Paano yung gusto ko? Diba? Tapos yung magsasabi pa sa'yo na gusto ko maging ganito ka, gusto ko dapat ganyan ka, yan pa yung walang ambag sa'yo. Sa tingin ninyo, makakamold kayo ng tao ng ganyan? Makakaakay kayo ng mga tao kung sasabihin ninyo sa bawat tao na hindi pabor sa inyo, gusto ko dapat ganito, dapat ganyan ka, dapat ganun ka. Hindi ba mas maganda kung ipaiintindi mo na bakit ka naging ganyan? Okay lang yan, siguro little by little, mababawasan mo. Hindi yung gusto ko maging ganun ka, gusto ko maging ganyan ka, magbago ka, hiyang-hiya ako. Kaya nga sabi ko paano nyo nalalaman kung may pagbabago o wala ang isang tao? Nakakabasa kayo ng feelings? Nakakabasa kayo ng emotions? Nakakabasa kayo ng minds? Paano nyo nalalaman kung ang isang tao nagbabago o hindi? How did you know? Yung pamantayan at panghuhusgan nyo ba sa ibang tao, yan ba yung pamantayan ng Diyos? Na kapag sinabi mo dito sa taong to na makasalanan ka, masama ka, ang tingin ng Diyos ganun din? Yung eyes mo ba and eyes of God are the same? Yung judgment mo ba and judgment of God are the same?
Maging open-minded tayo, 2025 na. Paano tayo makakakuha ng makakaakay niyan? Kung hanggang ngayon, nasa sistema pa rin tayo ni Jose Rizal. Hindi natin ira to. Hindi natin panahon to. Kung sa panahon natin, yung mga ganyang bagay na nakikita natin, is pangit tignan, sa panahon ngayon, normal na lang yan. Kaya kung gusto ninyo, makakuha kayo ng mga maibabalik at maipapasok sa Katolikong simbahan, matuto kayong umadap sa baka bagong henerasyon. Sa panahon ngayon, hindi pabalutan ng damit. Mas maikse, mas maganda. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang makata. Mas kalog, mas patok. Yan ang pulso ng mga kabataan ngayon. Kaya hindi porkit pangit sa paningin mo ay pangit na sa lahat ng paningin sa panahon ngayon. Basic na nga lang ang sex, oh. Napaka-basic ng sex. Ang pangangabit niya, di ba? Lantad na eh. Sino pang kabit? Yun pa matapang, hindi katulad noon. Buong angkan, sumusugot, talagang ang legal wife. Pero ngayon, iba na. Umadapt tayo sa panahon ngayon. I-reach out natin sila. Hindi sila lalapit sa mga taong balot. Hindi sila lalapit sa mga tao na feeling nila teacher. Hindi lalapit ang mga kabataan sa inyo na ang pakiramdam nila para kayong mga prinsipal. Ang kabataan ngayon, kung gusto nyong makuha ang kalooban, umadap kayo sa henerasyon nila. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, di ba? Hindi lahat ng nakikita ng mata na nagbibigay ng opinyon dyan sa mga utak ninyo ay tama. Minsan may mga dahilan yan kung bakit ganon sila. Kaya wag kayong banal na banal sa mga sarili ninyo, mga living saints. Hiyang-hiya ako. Si San Nicolas nga nanampal, oh. Si Padre Pio nanampal ng abogado nung nabubuhay. Si Padre Pio nang-re-reject yan sa kumpisalan, di nyo ba alam yon? Si Kristo nga, di ba, nagwala sa labas ng templo? Meron tayong kanya-kanyang diskarte kung paano natin isasabog ang binhi ng simbahang Katolika. Pag ikaw ba, halimbawa, napunta ka sa isang lugar na nasa club o nagbabar kayo, paano mo isusundot doon, isisingit doon yung word of God? Magpapakapastor ka? Paano mo isisingit sa grupo ng mga kabataan na nag-EML ang word of God? Magpapakamadre ka? Di ba hindi? Sasabayan mo. Ganyan si Pablo, hindi nyo ba alam ugali ni Pablo? Ganyan si Pablo, kung ano ang kaharap, sinasakyan niya. Pero bit niya ang aral ni Kristo, kaya marami yang na-convert. Kapag ang harap ni Pablo, mahilig sa alak, umiinom si Pablo. Pero habang nakikipag-inuman si Pablo, dala-dala niya ang salita at turo ni Kristo, nako-convert yon. Ganyan ang naging way ng ibang mga sinaunang Kristiyano. Nakikisama muna sila kunyari, uma-adapt, sige, adapt, eto trip mo. Party, sige, party, pero hindi nila alam na kaya ka nandoon is para itanim sa kanila kung ano ang salita ng Diyos. Ganon yon. Hindi kayo pakikinggan kung sasalungat kayo sa kanila. Sabayan nyo yung tugtog at saka nyo isabog kung ano yung gusto ninyong sabihin. Hirap sa inyo eh. Makakita lang kayo ng hindi pabor, piling nyo sa impyerno na, hindi nyo man lang naisip kung kayo mapupunta kayo ng langit. Yang mga post ko sa Facebook ko, aprobado yan ng mga vlogger at content creator, sinadya ko yan. At wag na wag kayong magsasalita sa akin kung ano yung mga bagay na dapat kong gawin dahil hindi nyo ko kilala. Hindi nyo alam ang tumatakbo sa utak ko.
At hindi ko na kinakailangan pang sabihin kung ilang mga tao ang nakakausap ko. Dahil hindi yan talaga ipinagmamalaki. Kaya nga nagtataka yung iba bakit may mga, sa kabila ng mga ginagawa ko sa social media na nakikita ninyong post, bakit may mga sumusuporta sa akin? Nagtataka sila, Sanrio, sa dami ng mga kabulastogan mo dyan sa post mo, bakit may sumusuporta sa'yo? Kasi iba ako kumilos. Ang pagkilos ko pagdating sa mga tao, inililihim ko yan. Hindi ko yan kailangang ipagmalaki. Marami akong naibalik sa simbahan. Alam nyo ba, ang daming nagpakumpil, tinuruan ko yan. Hindi kasi ako ganong kayabang. Kapag ako, meron akong mga taong kinakausap para magbalik Katoliko at maging Katoliko at tumanggap ng sakramento, hindi ko yan kailangan pang ipaghambog sa social media. At yan ang dahilan kung bakit sa kabila ng batikos sa akin, kaliwat kanan may mga sumusuporta sa akin. Dahil lang nakikita nyo lang yung post ko. Pero wala kayong alam sa mga ginagawa ko sa likod ng mga post na nababasa nyo. Kaya nga ang sabi ko, maging matalino kayo at maging mapanuri. Bagamat ganyan ang mga post ko, pero wala kayong alam sa ginagawa ko sa likod ng mga post na yan. Ang nakakaalam yan yung mga taong nakakausap ko. At hindi ko na kailangan pang sabihin sa inyo kung paano ko yung ginagawa at kung ano ang ginagawa ko para sa simbahan. Dahil ang Diyos at ako lang ang nakakaalam niyan. Ang pananampalataya ko ay hindi lang sa post ko nasusukat. Ginagawa ko yan. Lahat ng aktibidad na nais kong mapatupad para sa sarili ko, para maibigay lang sa simbahan, ginagawa ko ng palihim yan. Hindi ko yan kinakailangang ipaghambog para lang sabihin magaling ako. Kung ano nakikita nyo sa mga post ko, totoo yan. Pero may dahilan kung bakit yan nakapost. Kaya hindi lahat na nakikita natin nakikita ng mata natin at nagbibigay ng opinyon ng mga utak natin, dapat laging tama yon. Mali. Kaya dapat maging maingat tayo sa pagbitaw ng salita, sa panghuhusga. Kasi bago tayo manghusga, bago mo uriin ang isang tao, tignan mo muna yung sarili mo kung matuwid ka. Kung hindi ka matuwid, wala kang karapatang magtuwid ng iba. Kung wala ka sa tama, wala kang karapatang magtama ng iba. Kung magnanakaw ka, wag mong pagsabihan yung kapwa magnanakaw mo, wala kayong pinagkaiba. Kung sinungaling ka, wala kang karapatang magsabi dun sa taong kasama mo na magsabi ng totoo dahil pareho lang kayong sinungaling. Kaya kung hindi ako matuwid at hindi ka matuwid, wala kang karapatang sabihan ako na dapat akong maging matuwid, wala kang pinagkaiba sa akin. Pareho lang tayong madumi. Pwede kang magbigay ng advice, ng suggestion. Pero yung persahin mo at utusan mo ang mga nakakausap mo na ganito ang gawin mo, wala kayo sa posisyon dyan, hindi kayo nagpapakain sa kanila. Dapat alam natin ang boundaries natin. Nandoon tayo na gusto natin lahat maging mabuting tao. Pero hindi lahat ng mga tao ay nakatakda sa pagiging mabuti. Dahil may kanya-kanyang mga desisyon yan. At huwag nyo silang pine-pressure. Huwag nyong bigyan ng insecurities ang mga tao dahil lang sa ganito ka. Huwag niyong bigyan ng insecurities ang mga ibang Katoliko dahil lang sa taong simbahan ka. Don't give us the religion of insecurities. Ganyan ang ibang mga Katoliko. Binibigyan nyo ng insecurity ang mga tao dahil lang sa alam mong taong simbahan ka. Dahil lang sa alam mo na may mga kilala kang sikat na CFD, kaya ang gagawin mo, yung pamantayan mo bilang isang Katoliko, dapat gawin ng ibang tao. Kaya yung nangyayari doon sa ibang tao na yan, nagkakaroon ng insecure sa katawan, lumalayo sa simbahan, kagagawan ninyo. Kaya maraming lumalayo sa simbahan din, nagkakaroon ng insecure sa sarili. Dahil ako, kilala akong CFD, o may kakilala akong CFD, o madikit ako sa mga paring ito. Kung ano yung pamantayan ko na dapat maging ganito yung isang Katoliko, yun ang sasabihin mo sa mga taong hindi naman nila kaya.
Ano nangyayari? Nai-insecure yung mga Katoliko. Hindi na nag-a-active ng simbahan. Kagagawa ninyo, masyado kayong banal. Banal na banal? Matuto kayong gumitna. Hindi porket gusto mo na ganito yung mangyari, tanungin mo kung gusto niya rin. Magkaiba kayo ng abilidad. Gusto ko dapat ganito siya. Gusto ko dapat ganyan siya. Eh bago mo sabihin gusto mong maging ganun siya, sa sarili mo muna i-apply. Hindi yung dahil sa gusto mo, sa iba mo ipapagawa. Eh gusto mo pala yung ganun eh, ba't di mo gawin sa sarili mo? I-apply mo yan sa sarili mo. Bakit kinakailangan yung kagustuhan mo ay dapat ibang tao yung gagawa at magsasuffer? Kaya ang daming Katolikong nawawala. Kasi binibigyan nyo sila ng insecurities na pinararamdaman ninyo, banal na banal ako, matuwid ako, magaling ako, ako'y napapaligiran ng mga sikat na mga CFD. Ngayon yung isang kaawa-awang Katoliko na insecure tuloy, eh di nawala. Kasi banal na banal eh. Matuwid na matuwid. Kaya bilang isang Katoliko, ipakita nyo din, hindi kayo perpekto. Kasi dito, sa sistema dito sa Pilipinas, lalo na sa simbahan, pabanalan kayo. Pabanguhan ng pangalan. Mas may kakilalang sikat, mas malakas. Huh? Talaga ba? Kilala ko ni ganito, kilala ko ni ganyan. Wala akong pake. Hindi ako natatakot kung sino man ang mga kakilala ninyo sa loob ng simbahan. Oy! Kaya ko ang sarili ko. Yan ang nangyayari rito sa Pilipinas. Kaya kung makauri kayo ng mga Katolikong mahihina, ganun-ganun na lang. Makakita kayo ng isang Katolikong makasalanan at dahil marami kayong kakilalang nasa posisyon, kakilala ko to. Uuriin nyo na. Bakit? Hindi ba namin kaya? Mga early Christians nga, kinayang mag-isa eh. Kinaya nga magpapugot eh. Wala yan sa kapit. Wala yan sa impluensya. Wala yan sa taas ng followers pagdating sa akin. Hanggat kaya mong lumaban at ipagtanggol ang simbahan, lahat tayo pantay-pantay. At walang sino man ang may karapatang umuri at magdikta kung ano ang gustong maging pamumuhay ng isang tao. Tsaka kayo magsalita kung gaano kadumi ang isang tao kapag alam nyong galing kayong langit. Ang gagaling ninyong sukatin yung pagiging madumi ng isang tao. Linis na linis ba kayo sa mga konsensya nyo? Tandaan ninyo, kahit mga iniidolo ninyo, may mga itim na budhi yan. Kahit sino pa yung mga ina-idol ninyo, maitim ang mga budhi niyan. Sos, wag nyo sabihin sa akin malinis ang mga budhi niyan. Lahat tayo may kabulukan dito. Yun ang unang-una ninyong tanggapin para matuto kayong rumespeto sa baho ng ibang tao. Para malaman mo kung paano mo rerespetuhin ang kapintasan ng iba, tignan mo muna yung sariling kabulukan mo kung paano mo iintindihin. Dahil pag naintindihan mo yung kabulukan mo, maiintindihan mo yung kabulukan ng ibang tao. Hindi yung didiktahan ninyo, uutusan ninyo, uuriin ninyo na kung gaano kadumi yung mga kaluluwa nila para namang ang lilinis ng mga budhi ninyo. 2025 na, next year. Iba na ang pamamaraan ng kabataan ngayon. Lumalaganap na ang same-sex relationship. Hindi na uso balot-balot ng damit ngayon. Kahit magbabalot ka ng damit dyan at mag-preach ka sa mga LGBTQ, sa tingin nyo makikinig yan? Hindi. You have to get their attentions first. Kunin yung mga attention muna nila. Hindi yung hahakbang pa lang, ayon sa ganito, ayon sa ganyan, sitas dito, sitas dyan, kasalanan sa Diyos, ganyan ang damit mo, kasalanan sa Diyos yung itsura mo. Maaakay nyo? Maaakay? May ibabalik nyo sa simbahan yan? Hindi nilalait nyo na? Hinuhusgahan nyo na? Kaya maraming mga bakla na takot sa simbahan eh. Maraming tomboy na takot talaga sa simbahan dahil sa mga ganyang klaseng tao. Sa loob mismo ng Katolikong simbahan, papasok pa lang, ay tignan nyo yung bakla oh. Mga ignorante kayo sa bakla. Tignan nyo yung tomboy oh. May kasamang babae oh. Pero yung lalaking may kabet, carry.
Lumalaganap na ang kasalanan pagdating sa LGBTQ. Bakit? Dahil hanggang ngayon, sa loob ng simbahan, ignorante kayo sa bakla at tomboy. Pumabor man kayo o hindi sa pamamaraan ko, kakalampagin ko ang mga katulad kong LGBTQ para pakinggan ang boses ko sa loob ng simbahan. Ano man ang maging itsura ko, maging kapalit man niya ng image ko, kung ang kapalit niya at atensyon at makuha ko ang loob ng mga LGBTQ community, gagawin ko. Walang sino man ang makakapagdikta sa akin at walang sino man ang makakapagkontrol sa gusto kong gawin. Kahit ipagmalaki nyo pa sa akin at sabi-sabihan nyo ako na kilala nyo si ganito, wala akong pake. Bilang isang Katoliko, bilang isang CFD na independent at walang organisasyon, tungkulin ko na sagipin ang mga katulad kong bakla at tomboy. Wala akong pakialam kung hindi nyo sila priority. Priority ko sila. At kung ano ang itsura ng mga katulad kong bakla, kung ano ang itsura ng LGBTQ, yon ang ipapakita ko. Dahil yun lang ang paraan para makuha ko yung loob nila, para maipasok ko sa simbahang Katolika. Kaya kahit na ano pang mga ngal-ngal nyo dyan at sabihin niyo sa akin kung ano yung dapat kong sabihin at i-post, wala kayong magagawa. Pag ginusto ko, ginusto ko. Dahil alam ko ang ginagawa ko. Mga priority nyo lang, mga kapwa nyo lalaki, mga kapwa nyo babae. Paano yung mga katulad naming bakla na hindi na napapansin ng simbahan? Mga tomboy na hindi napapansin ng simbahan, palaganap na ng palaganap ang same-sex relationship. And it's very alarming. Hindi ko nakasalanan kung mga ignorante kayo sa bakla. Pero ngayong 2025, magpo-focus ako sa mga katulad kong bakla. Hindi ako papayag na tuluyang makubkob ni Satanas yung mga katulad ko. Hindi ako papayag na malayo sila sa simbahan. Wala akong pakialam kung ano man ang pinatanggal nila, pinabago nila sa katawan. Basta ang goal ko, they have to know and they have to listen to the church. That's it. Ano man ang gusto nilang pamumuhay, gawin nila yan. Pero kailangan nilang makinig sa simbahan. Nasa sa kanila kung susundin nila o hindi. But the point is, kailangan nilang makinig. Kaya wag nyo akong ayoko na, wag nyo akong sinisindak-sindak. Nasusumbong kita kay ganito, susumbong kita kay ganyan Sanrio. Ako kilala ko, hindi mo kilala Sanrio. Wala akong pakialam, magsumbong kayo kahit kanino. Hindi ako natatakot. Wala akong pakialam. Lahat ng pagsusumbungan ninyo, magsumbong kayo. Kapag ako nagdidesisyon sa sarili ko mananagot. Pag ako may laban na kinahaharap, sarili ko ang naghihirap. Ako mismo ang nag-aaral. Kahit magsumbong kayo sa mga padrino ninyo, wala silang ambag sa akin sa pagiging CFD ko. At hindi ako natatakot sa kanila. May sarili silang pamamaraan, may sarili silang kagustuhan bilang mga CFD, may sarili rin akong gustong gawin na dapat nilang galangin. Kahit kailan, hindi ako nangialam ng anumang mga platform kung ano yung pamamaraan nila, kaya wag nila akong pakikialaman. Naging CFD, naging Katoliko, hindi para makilala at magpasikat sa mga tao at dumikit sa mga maiimpluwensyang Katoliko. Kaya ko ang sarili ko. Kaya kong dalhin ang sarili ko at may tiwala ako sa mga gusto kong gawin. At alam ko yung ginagawa ko. Alam ko na yung mga plano ko pagdating sa LGBTQ, kung paano sila mailalapit sa simbahan, alam kong hindi ako mabibigo dyan. It takes time, yes. Pero alam kong madidinig nila yung boses ko. Di bali nang hindi ako maging sikat nila, gaya ng mga pinagmamalaki nyo sa akin, na sikat ang mga kakilala nyo, okay lang yon. At least kahit hindi masyadong kilala ang Sanrio, nananatili pa rin ako sa ganitong larangan. Kesa sa sobrang sikat, kinabukasan hindi mo na mahagilap. Bagsak na pangalan. Kaya wag nyo akong sasabihan
na may mga kakilala kayong ganito, kayo ay bigatin, o kaya meron kayong mga sinasandala na mga alliances, I don't care. Hindi ako natatakot harapin sila. Ang bawat Katoliko ay may kalayaan kung paano ipagtatanggol ang simbahan. Walang batas o walang itinuturo ang simbahan na panghimasukan mo o pangialaman mo yung pamamaraan ng isang defensor, not unless heretical yung turo. Hanggat hindi heretical ang pagtuturo kung ano yung pamamaraan niya, wala kayong pakialam doon. Wala akong utang sa inyo. Hindi ko kayo inaagrabyado. Hindi kayo yung nagpapakain sa akin. At wala rin kayong naitutulong sa akin kung paano ako nag-aaral. Kaya kung paano ko gagawin at gagampanan ng pagiging CFD ko, labas kayo doon. Kung paano ko isa-celebrate ang buhay ko, labas kayo doon. Dahil alam ko ang boundaries ko. Kasi like what I've said, aral ako. Alam ko kung hanggang saan ang limitasyon ko, wag nyo akong diktahan at turuan kung ano ang gusto kong gawin. Gawin mo kung ano yung bagay na magpapasaya sa'yo, gagawin ko kung ano yung bagay na magpapasaya sa akin. At gaya ng sabi ko sa inyo, aral ako, alam ko ang boundaries ko, kaya wag nyo yan sa akin i-remind. The best way na pwede natin gawin bilang mga Katoliko is magtulungan kung paano natin aakayin ang mga modernong kabataan ngayon. Paliit na ng paliit ang lugar para sa mga kabataan ang simbahan natin. Sa sobrang daming distractions katulad ng games, physical appearance, clubbing, money. Ang dami-daming kailangang labanan na nagpo-possess sa mga kabataan sa panahon ngayon. Huwag niyong pag-aksayahan ng itsura ko. Mas magiging maganda pa kung mag-iisip ka kung ano yung pwede mong maibigay sa Diyos sa araw na to. Kesa maging abala ka sa kakaisip kung paano mo sisiraan yung taong nakikita mo. Diyos ko. So sana po naging malinaw yung statement ko ngayon. Tignan nyo yung post ko, may post ako doon. No? At kayo na ang bahala na tumingin kung ano ang reaksyon ninyo. Pero para po sa akin, sa panahon natin ngayon, kung hindi kayo sasabay sa makabagong generation, wala tayong madadala sa loob ng simbahan. Ang views natin noon, iba na ang views ngayon. Maaaring masakit sa mata sa panahon ngayon, pero wala tayong magagawa kundi umadapt. Kasi kung hindi tayo a-adapt sa makabagong pag-uugali ngayon, hindi natin makukuha ang loob nila. Ang target natin ngayon is mailapit sila sa simbahan. At para mailapit nyo sa simbahan, ang mga kabataan sa modernong panahon, huwag nyong laitin, huwag nyong husgahan, at higit sa lahat, huwag banal na banal ang tingin sa sarili. Matuto kayong lumaro, sumagwan, bumangka sa bawat sitwasyon na nasa harapan ninyo. Dahil kung kayo ay mananatili sa loob ng baul na yan, wala kayong makukuhang pag-unlad. We have to analyze and understand the new generation today. Kailangan nating maintindihan ng makabagong henerasyon. Or else, mamamatay kang nakanganga at pirikang mata. So ako po ulit si Sanrio, no, isang CFD, no, ang sinasabi ko lang po sa inyo, hindi ko sinasabing i-tolerate natin. Pero sinasabi ko, it takes two to tango. Kailangan nating sumabay. Pero hindi ka naman sasabay doon para maging katulad mo sila. Sasabay tayo kasi meron kang intensyon na ipakilala sa kanila si Kristo. Parang sa ginawa ng mga sinaunang Kristiyano, nakisama sila sa mga pagano, hindi para maging pagano ang mga sinaunang Kristiyano. Pinakisamahan nila mga pagano para ipakilala sa kanila si Christ. Para matanggap ang mga pagpapaliwanag mo, dapat mo rin tanggapin kung ano yung pagpapaliwanag nila. Para matanggap ka nila, tanggapin mo din sila. Kapag merong pagtanggap, kapag merong pagtanggap, may pagbibigay na magaganap. Para meron kang maibigay, dapat kang tumanggap para ikaw din ay may matanggap, matuto kang magbigay. So ibigay mo yung pangunawa sa kanila at ibibigay din nila yung pangunawa sa iyo. Huwag tayong crab mentality sa Pilipinas, hindi tayo uunlad niyan. So yun lang po, maraming salamat mga kapanaligan. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Yun lang po. Gandang hapon.